address the radical problem of the country on drug abuse, nagsama-sama po ang interfaith-based organizations dito sa Santiago City, Isabela para sa 2 araw na seminar, workshop, and action planning for the abuse prevention program. This is sponsored and organized by the Dangerous Drugs Board and the Seventh-day Adventist Church. Maraming religious leaders mula sa iba't ibang denominasyon ang nakilahok sa isinagawang programang Drug Abuse Prevention for Interfaith-Based Organizations na idinao sa Sunshine Wave Resort, Barangay Patol, Santiago City, Isabela. Sang-ayon sa pahayag ng coordinator ng programa, hindi madali ang tumawag ng mga participants, kaya nga't natutuwa siya na maraming rumisponde ng mga pastors at leaders ng iba't ibang denominasyon. So natutuwa ako at ngayon ay marami naman yung mga rumisponde na mga iba-ibang pastor. Actually, mayroon yatang 8 na denomination ng mga pastor na nandito. Kaya ako ay natutuwa. Sana ito ay mauulit pa. Hindi lang ito, kundi magkakaroon pa ng iba pang mga seminar na ganito para ma-aware yung mga pastors sa iba-ibang relihiyon upang sa ganon yung mga kabataan sa lahat ng mga community ay magiging drug-free. At ito ay isang masayang karanasan na nagkaroon ng ganitong Drug Abuse Prevention Seminar dito sa Northeast Luzon Attached Field. Samantala, mariing ipinahayag ni Direktor Renante Rosero ng PIDEA ang pagkakaisa o pare-pareho ang prinsipyo pagdating sa kahit anong pakikibaka sa buhay. Isa na dyan ang pagtanggi sa ipinagbabawal na gamot. Kaya kailangan po, no, pare-pareho ng prinsipyo. Nagkakaisa. Pag bawal-bawal. Pag ayaw-ayaw. Dagdag pa niya, hindi natin kayang labanan ang drugs kung walang Diyos sa buhay natin. Hindi natin kaya naman. Personally speaking, ako, kung wala akong personal na relasyon sa Diyos, hindi ko kakayanin eh. Sa either gagawa ko ng masama, o kikitilin ko na lang buhay ko, tatapusin ko na lang yung buhay ko. Pero pag mayroon kang laging kasama na pinakamakapangyarihan sa lahat, laging matibay ang paninindigan mo, hindi ko gagawin. Samantala, ilang religious leaders ang nagpahayag din ng kanilang conviction na suportahan ang programang isinusulong ng Dangerous Drugs Board, PIDEA at ng Seventh-day Adventists tungkol sa drug abuse prevention. Very informative yung tinuro sa amin ng PIDEA o yung papaano mo iwasan yung mga bagay na dapat iwasan. At saka yung mga information na ibinigay nila, yung mga datos, nakakatulong po yun personally sa amin at sa loob ng iglesia para ma-disseminate namin yung information. Kaya yung impact nito, malaking bagay po ito kung ma-implement namin ito at makagawa ng paraan upang makaiwas kami sa droga at Madami po ako natutunan dito sa drug abuse prevention. Napalawak po yung kaalaman ko tungkol po sa mga illegal na droga. Na-challenge po ako na kailangan po na ipatronize ito sa mga kapwa kabataan para naman po maging aware po sila sa ating lipunan. Bilang isang youth, kailangan talaga natin na kailangan namin magtulungan nang sa ganon habang mga bata pa kami o mga youth pa lang kami, ma-stop na po yung droga sa amin. Kaming mga Muslim ay nakikisa laban sa droga. Isa ito sa mga ugat ng mga krimen na nangyayari dito sa bansa. Iminungkahi naman ng Executive Director ng PhilCADSA na magsagawa ng mga serye ng counseling sessions upang matulungan ang mga biktima ng drugs at malapatan ng kaukulang interventions. And then, I'd like to have make them undergo more trainings in counseling. We have found out that that's your major tool. So you should really be experts on that. Learn new trends, learn to really appreciate more what the counseling is feeling, learn to really hone more of your skills so that in the end, we will have a vision, a clear vision of a drug-free society to be seen in our lifetime. Kinilala ng Dangerous Drugs Board sa pamamagitan ng Miss Nelia Latoga Fiegas ang malakas na puwersa ng mga churches or interfaith-based groups
bilang kanilang kapartner sa pagsugpo sa lumalalang problema ng droga. Dahil sa lakas ng pwersa ng mga churches, sa lakas ng impluensya ng mga churches sa bawat community, sa lahat ng tao, nangangarap kami na sana isang araw ay magkaisa ang lahat ng iba't ibang klaseng relihiyon. Magkaisa po tayo na magkatulungan tayo para sa problemang ito. Kasi hindi po kaya kapag kami lang na gobyerno ang kikilos para sa problemang ito. Pero kung lahat po tayo ay magkakatulong-tulungan, lalong-lalo na po sa tulong po ng iba-ibang relihiyon, ng iba-iba pong churches, siguro magiging madali ang sugpo natin sa problema po ito. Pagkatapos na marinig ng participants ang mga napapanahong lektura, narito ang kanilang mga personal na reflections. Ay, maganda ma'am. Dahil natutunan yung mga dapat na maituro yung mga bata, yung mga lalong-lalo na sa mga young people na ngayon, dapat maituro sa kanila para ma-prevent ang drugs. Ay napakaganda at talagang very, very timely and significant lecture. Very, very informative. First time ko makapakinig ng seminar na ganito sa Dangerous Drugs Board. And very lively. Maganda. Yung resource speaker ay well qualified. At bilang organizer ng ginanap na seminar at kinatawan ng Seventh-day Adventists, pinasalamatan ni Pastor Arnel Gabin ang Dangerous Drugs Board, religious leaders ng iba't ibang iglesia at mga participants sa kanilang positibong pagtugon sa isinagawang programa. Ginawa natin sa ating at ako po ay nagpapasalamat na narito ang lahat ng mga pastors sa Cagayan Valley Region, kasama ang ilan sa mga matanda sa iglesia, ang mga religious leaders ng iba't ibang iglesia dito po sa Cagayan Valley Region. Nagpapasalamat po tayo na ang Seventh-day Adventist Church ay work closely with the Dangerous Drugs Board. So purihin ang Panginoon at ngayon sila po ay gumagawa ng action plans. We are hoping na ito po ay may implement para po maabot natin ang mga tao sa mga community, sa school at sa workplaces. Natapos po ang 2 araw na seminar at action planning at ito ay simula pa lamang ng mas malawak pang pagsasama-sama at paglilingkod ng interfaith-based organizations dito sa Region 2. Ako po si Irene Gabin, nag-uulat para sa Hope Today.